Kasi ako, I'm trying my best na to grab it down without any medication. Pero kung hindi ko na talaga kaya, syempre, hindi ako nagpapaka-superhero. Ano ang mga nagiging sanhi ng panic attack? Paano ba ito mapipigilan? Mahirap. Mahirap ipaliwanag ang panic attack, lalo na doon sa mga taong never pa nilang naranasan or ma-experience ang anxiety or ang panic attack. Ang anxiety at panic attack ay ilan sa mga pinakamasamang bagay na maaaring maranasan ng isang tao. Sa aking karanasan, sa aking panic disorder, ay talagang mahirap harapin, mahirap tanggapin, mahirap intindihin kung ano yung mga nangyayari sa yung sarili, lalo na sa ano mo, sa inner peace mo. Hindi mo alam bakit ka nagkakaroon ng ganito. Kung gaano karaming lakas ang kinakailangan upang malampasan mo ito, especially uh, especially kapag first time mo palang maramdaman or ma-encounter itong anxiety or panic attack. Sobrang hirap talaga. Tapos kumbaga yung lakas mo nanghihina ka. And ako naman, kasi ako, I'm trying my best na to grab it down without any medication. Pero kung hindi ko na talaga kaya, syempre, hindi ako nagpapaka-superhero. Kasi, syempre, at the next day, may trabaho ako. So, gusto ko talagang maging fit ako sa next day. So, kailangan ko talagang makapagpahinga. Kasi, pag hindi ka makapagpahinga, paggising mo sa umaga, as in talaga, mag-iumpisa yung umaga mo, yung bagong umaga mo ng kalbaryo, instead na magiging okay yung ano mo, yung umaga mo. Hindi, kasi hindi ka nakatulog, naging kumbaga kahit ngan lang makatulog ka ng 3 oras, mahirap na. So ako, nagtitake talaga ako ng medication para makapagpahinga ako. And then, health issues ay hindi dapat ito mapagkamalan ng na isang kahinaan or kumbaga yung belief mo kay God is hindi gaanong ka-strong or hindi ka naniniwala sa kanya. You know what? Wala ditong sinasabi na kumbaga yung paniniwala mo sa Panginoon, hindi ito involved kumbaga. Kasi it's just between you and yourself inside. Yun ang kalaban mo. And syempre, sa mga taong nasa paligid mo, imbis na makakatulong sa'yo, they will judge you. They will said na, wag kang mawala ng pag-asa, magpatuloy ka lang. Kumbaga dapat nanggagaling sa'yo, hindi yung nanggagaling sa ibang tao. Kasi, you know what, to overcome panic disorder, yung atake, sobrang hirap guys. Hindi siya madali. Sobrang, kumbaga, para sa inyo, kumbaga panic attack lang yan. Kasi sa inyo, mas easy sa inyo magsalita kasi never ninyong naramdaman. Or even kung naramdaman ninyo, sasabihin nyo na ganito lang yung ginawa ko. Okay, yun ang paraan ninyo. Kasi may mga tao na they're easy to handle their, kumbaga yung stress nila or yung panic attack nila or yung panic attack nila. But pumasok na talaga sa disorder, sobrang hirap. So, one thing that I want to advise to people na, especially kung wala man kayong experience, wag na wag kayong magsasabi na mahina ka or kulang ka sa pag-pray kasi you know what guys, bilog ang mundo. Like what I said, bilog ang mundo. Hindi mo man yan maranasan ngayon, maybe someday mararanasan mo, or maybe sa isa mong mga pamilya or isa mong mga anak. Hindi natin alam kasi hindi natin hawak yung mangyayari, di ba? So, sa katunayan, ito ay isang karanasan
na hindi maikakailang malakas na tao ang maaring dumanas. Like ako, hindi ko talaga inexpect na ma malalampasan ko yung aking depression, malalampasan ko yung suicidal thoughts, malalampasan ko yung panic disorder ko. I still have panic attack. May panic attack pa rin ako. Kasi you know what guys, um, hindi mawawala yung anxiety attack, yung panic attack, or yung stress na ating nararanasan because it is part of being human. Kumbaga, connection talaga yan ng isang tao. Um, Isipin nyo na lang kung wala kayong itong stress, wala kayo itong panic attack or anxiety attack. Para kayong, tingnan nyo yung mga patay, kumbaga wala na silang reaction kasi nga wala na silang, kumbaga nararamdaman. So, kumbaga, tayong mga tao, as long as we are still alive in this world, we experience everything. So, yung mga na-experience natin is naaano natin sa ating panloob, sa ating inner peace. But kung wala kang karanasan, kung wala kang knowledge, kung wala kang, kumbaga, na wala kang kaibigan na nakaranas ng ganito, hindi mo alam, hindi mo maintindihan. So, mahirap siya. Pero, for me, nakaranas ako ng depression, suicidal thoughts, and panic disorder. Para sa akin, malakas akong nilalang. Not for physically, but emotionally and psychologically. Yun ang pinaka-importante. Kasi sa physical, pwede ka namang maging malakas. You can train that. Pero sa loob, mahirap siyang i-train. Mahirap siyang tanggapin. Mahirap siyang, kumbaga, i-coping. Yun ang mahirap talaga. So, hindi ko na-expect na ma-overcome ko itong aking panic disorder. Actually, walang lunas itong panic disorder or yung lahat ng mga mental illness. Walang lunas. Pero, treatable siya. Treatable siya sa yung mga sintomas. Yes, mayroong medication, mayroong, kumbaga, CBT, yung Cognitive Behavioral Therapy. And may mga pasyente talaga na hindi nagwo-work sa kanila yung medication. So, kailangan nilang may confine sa psychiatrist clinic. Pero hindi ibig sabihin na nasa psychiatrist clinic ka is baliw ka na. No. You only need to be treated the right treatment, di ba? And, syempre, hindi na gabi-gabi yung yung pag-atake sa akin, yung panic disorder ko. Hindi na siya gabi-gabi. Pero panic attack, yes. Masasabi kong may gabing umaatake siya. Pero alam ko na kung papaano or yung sanhi. Yun ang tinutukoy dito, yung sanhi. So, tinukoy ko talaga kung ano yung sanhi. Sometimes overstress sa trabaho, sometimes, how to budget money, also sa Pilipinas, especially kung nagkakapatong-patong, di ba, kung may mga taong, like my family na, I want to give something, but hindi ko maibibigay lahat kasi nga, mayroon din akong pinanggagastusan dito, but I always tell to my family. So, kasi syempre, nanggagaling pa rin sa'yo. So, ikaw mismo ang kumbaga, titingnan mo yung sanhi kung bakit ka nagkakaroon ng ng panic attack. So, ako gaya ng when is that na nagkaroon na naman ako ng inatake na naman ako ng aking panic attack. Yung bang natutulog ka sa gabi tapos magigising sa kalagitnaan ng gabi. And then, nagpapalpitation ka. Yung bang, kumbaga, yung atake talaga, na same atake, same experience na ramdaman mo, yung panic disorder. Pinabi ko sa aking sarili, okay, inaatake na naman ako ng aking panic attack. So, pero yung reaction ng katawan ko at yung isipan ko, parang, na lang siya, kumbaga, okay, nagkakaroon na naman ako ng panic attack and kaya ako nagpapalpitate. Kasi magigising ka talaga sa palpitation. Kung wala kang knowledge, kung wala kang knowledge, kung kulang yung kaalaman mo, yung iisipin mo talaga, yung intrusive thoughts mo is
lalong lalala. Sasabihin mo, oh, baka nagkakaroon ako ng stroke, or yung nagkakaroon ako ng heart attack or something like that, or may malala akong sakit, something like that. Yung baga, marami ka nang iniisip. Pero ako kasi, may kaalaman na ako. Yun talagang pinaka-importante. Dapat may kaalaman ang isang tao para hindi maging malala, or yung reaction ng katawan nun, hindi maging exaggerate. So yun, ang pinaka-importante talaga, na kung makaranas ka ng panic attack, maiintindihan mo talaga at alam mo kung paano mo siya ma-overcome yung ano mo, yung pag-atake ng ano. And minsan hindi ko na lang namamalaya, nakakabalik na pala ako sa pagtulog. And then paggising ko sa umaga, okay naman. So parang, kumbaga parang alam ko na kung ano yung nangyayari, kung anong sanhi, bakit ako nagkaroon. So, inaano ko talaga, kumbaga pinapagtagpi-tagpi ko, sasabihin ko, kahapon, na-overstress na naman ako sa trabaho, or overstress sa transportation, kasi yun ang pinaka, nahihirapan ako dito, yung transportation talaga. So, yung ma-advise ko lang, kung sino man yung manonood ng aking video ngayon, ito ay, kung nakakaranas ka ng anxiety or panic attack, subukang mong i-invest ang iyong sarili. So hanggat maaari, upang maunawaan ang physiological, scientificong bahagi nito, ito ay hindi kapani-paniwalang, mahalaga sa pamamagitan ng pag-unawa dito. Kailangan talaga may maunawaan mo, may knowledge ka sa isang physiological, scientifico talaga. So, kailangan mo talagang, like, magbasa-basa ka ng mga libro about what is mental health. Kasi doon, makakaano ka talaga, kumbaga, lalawak yung, yung kaalaman mo about what is mental health. Kasi ako, yun ang ginawa ko talaga. I read book about mental health. And syempre, gusto ko ring malaman about it. And of course, kasi mayroon din akong anak. Of course, kasi ngayon yung society natin, sobrang kumbaga, sobrang toxic. Of course, kasi hindi lang nanggagaling yung mental illness sa pamilya. It could be sa society ng kinagagalawan ng mga anak ninyo. So, kailangan talaga aware kayo at may kaalaman kayo about it, na papaano ninyo papaano ninyo matatakol, papaano ninyo dapat talaga pinag-uusapan ang mental health sa pamilya sa loob ng tahanan. Para yung mga anak, alam nila sa paglabas nila, alam nila kung paano nila i-coping, paano nila, kumbaga, paano nila lang, isasala nila yung ito ba ay mali, ito ba ay toxic sa akin, something like that. So, nasa sa kanila pa rin kung papaano nila, kumbaga, papaano nila dadalhin, o papaano nila yung reaction nila. So, madaling sabihin ito, pero alam kong mahirap gawin, kasi nasa sitwasyon din ako, nasa punto din ako nung time na yun, bilang isang taong dumanas ng maraming taon sa aking panic disorder. Hindi talaga siya madali, sobrang hirap, lalo na pag gabi-gabi ka talagang inaatake, kasi disorder yung akin, gabi-gabi talaga. So, ang hirap nun. Like what I always said, walang cure, walang lunas itong mental health problem, itong panic disorder or depression, but to treat the symptoms, na para makapag bumalik ka sa sa mga pang-araw-araw mo, na maging malaya ka muli, na yung mga ginagawa mo na mayroon pa rin, makaka-experience ka pa rin ng mga anxiety or panic attack, makaka-experience ka pa rin, pero those experience, yung mga nararanasan mo or nararamdaman mo, they give you more motivation to continue your life. Kasi nga, alam mo na, and mayroon kang nag-treatment ka. So, yun ang pinaka-importante. I know hindi siya madali. Sa huli talaga, ang pinaka tanging lunas
is yung ating sarili talaga. Well, yung yung psychiatrist talaga, yung professional psychiatrist and medication, gabay lang talaga. Kumbaga, yun ang, kumbaga, gabay sa atin, pero nasa sa atin pa rin. And, sinasabi nila na they're scared because natatakot sila na baka sila maging addicted. Depende lang talaga sa tao. Depende lang talaga sa tao na dapat mo talagang kumbaga, i-educate mo rin yung sarili mo, everything, maging honest ka. Siyempre, kasi, um, I don't believe na walang gumagaling sa sa gamot. Lahat sinasabi nila na gusto lang nila ng natural. Pero the more na ginagawa ninyong natural, mas nahihirapan kayo. Okay, let's say you're okay, but inside of you, no, you are still broke. Kasi hindi mo yan makikita. Hindi makikita ng tao na nagsasuffer ang isang tao. 'Di ba? So ako, honestly, I am very honest here na nagpa-psychiatrist talaga ako at nag-take ako ng medication. Hanggang ngayon, nagte-take ako ng medication para sa aking depression. Kasi nga, syempre, pag low yung mo, yung kumbaga uh, yung emotion mo, it affect everything, 'di ba? So, honestly, bumabalik din yung depression. Lumabalik din yan. Like what I said, walang cure ang depression, but to treat the symptoms na para makabalik ka sa pang-araw-araw, why not, right? Kasi ako, mayroon din akong colleague, she always like, kumbaga, on and off sa kanyang medication. Kasi nga, mayroon siyang nitong, ayaw niya magdepende sa medication, ayaw niya, natatakot siya na baka maging addicted siya. But I said to her, honestly, if you really need the medication para makabalik ka sa mga gawaing ginagawa mo sa normal na pang-araw-araw, you have to take that. Don't deny yourself. Kasi may mga tao talaga na their denial that they can do without any medication, that they want trying to na gusto nilang ibalik yung sarili nila dati. No, it is not. This is your new version, and you have to give chance yourself, 'di ba? So ako naman talaga, I really accepted, guys, kasi yun ang pinaka-importante, that acceptance talaga na hindi mo na mababalik yung dati mo kasi nga you are growing. Hindi ka naman kumbaga imbes na pa forward ka, pa-backward yung yung movement mo. Hindi yun maganda. Dapat talaga you have to moving forward. Accepted what you had and accepted being new right now, this present. Wag mong balikan yung past mo. Wag mo ring kumbaga pangungunahan yung present na hindi pa nangyayari. Yun talaga ang pinaka kumbaga madaling kumbaga yung healing mo talaga, acceptance talaga na you are accepting everything na yan ka na ngayon, 'di ba? So may mga tao talaga, there's still denial, they still want to be the same as always, but hindi ganon. So ang panic attack kasi ay hindi nagdudulot ng pangmatagalang physical na pinsala. Yung physical na pinsala pagkatapos ng atake. Pero, yung takot sa isip ng isang tao na, syempre, natatakot sila na, pag lumabas ako, pag pumunta ako ng supermarket, pag pumunta ako ng, tawag na ito, bumili ako ng isda, baka ako atakihin, yung mga reaction ng mga tao, or pumunta ako ng shopping mall, magkaroon ako ng atake doon, so anong magiging reaction ng mga tao. So, ikaw parang, kumbaga, yung patuloy na natatakot ka sa yung isipan kasi ayaw mong maulit muli yung yung naranasan mo or naramdaman mo sa panic attack. So sa kadahilanan na yes, baka nga umatake yung inyong panic attack or yung anxiety, kaya yung ibang mga tao, lalo na yung may mga anxiety attack, is nililimitan nila yung kanilang pang-araw-araw, yung pang-araw-araw nilang ginagawa. So, nililimitan na lang nila. Kung yung mundo mo, at the end, as so many years pass, lumiliit yung mundo mo. So, that, let's say, for 11 years na ganyan yung ginagawa mo, ganyan yung routine mo. For 11 years, marami kang sinayang.
Marami kang sinayang na panahon na taon na kailangan mong i-enjoy. I-enjoy mo yung sarili mo. But hindi. Kasi, syempre, hindi ka nagpa-psychiatrist. Kasi, sasabihin mo na, wala akong pera, pero may trabaho ka, nakakapag-shopping ka, gusto mong bumili ng mga very expensive na mga gamit, pero hindi mo kayang gumastos ng pa-psychiatrist. So, yun ang talaga, yung ibang kadahilanan ng mga tao. I understand other people na hindi nila ma-afford kasi it's very expensive. I understand that. Lalo na sa mga mahihirap na country like Philippines, sa Belgium, they can afford with it. Kasi syempre, yung social health nila dito is kumbaga very, kumbaga secured ka talaga. And then, yes, hindi talaga maganda dahil ang pinalalala yung sitwasyon at sa mga taong nakakaranas ng kaparehong mental health ng sa akin. First is hindi kayo nag-iisa, and then yung mga nararanasan yung physical man yan or emotional man yan, lahat yan ay tunay na nararanasan ninyo. Kasi parte yan ng pagiging isang tao. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Patawarin mo ang iyong sarili. Maging mabait ka sa iyong sarili. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. And bigyan mo yung sarili mo ng oras at espasyo na kailangan mo. And yung yung pinaka best talaga is yung kailangan mong i-focus talaga kung ano yung sanhi kung bakit nagkakaroon ka ng anxiety or panic attack. So anyway guys, thank you so much. I hope you like this video. Please comment down below, and God bless you all. So thank you.